Dora. Dora. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Bago lahat, shoutout nga tayo. Saglit lang kung ano lang yung aabutin ko ha. So, shoutout kay Sir Rod PC. Lagyan niyo yung pangalan niyo para ma-mention ko. Kasi ayoko relayan ito eh. Baka mamaya mali ang pagkakabasa ko dito sa username niyo eh. Ma'am Jens Camacho, hello! Kamusta na kayo, Ma'am Jens Camacho? Fireworks 143! Lagyan nyo sana yung pangalan nyo. Domingo Poamo, hello sir. From Biringan. Kamusta dyan sa Biringan? Kamusta kayo dyan? Medyo ano ba dyan? Okay ba dyan sa Biringan? Si Sir Wilson Tongol, pa-shoutout ako, tropang tattoo artist sa Pampanga. Oh, mga tattoo artist. Magagaling mag-drawing yan eh, no? Mas magaling yan kaysa sa mga nagdo-drawing sa papel. Kasi yung papel, ano lang yun eh, steady lang yun. Yan, balat yung dinodrawing ng mga yan eh. Tapos gamit niya pa yung karayom. Diba? Pwede ba maglagay ng anesthesia pag tatatuan ka? Para hindi masakit. Mukhang masakit eh. Si Walking Japan Tarana. Si Sir TJ sa Japan, Tokyo, Japan. Hello, Sir TJ. Or Ma'am? Ma'am Eva Santos, hello. Si Sir Joseph from Bagong Silang Phase 9, Caloocan City. Mga baby siguro yung nakatira dyan, ano? Bagong Silang eh. Joban Gamiao, hello. Sir, Ma'am. Oh, Sir Ron Sanchez. Sir Ariel Cunanan, hello po. Sir Osidius. Si Sir Samuel Gamer. Samuel Me Gamer, hello po. Ma'am Maria Socorro Mejia. So, yun lang muna. Now, may inano sa akin si Ma'am Fairy Aba eh. Fairy Aba ba yun nag-forward sa akin? O si Ma'am Fairy Aba. So ito daw, totoo daw ba ito? Ito, ang isasagot ko, hindi naman ito yung tamang sagot. Kung ano lang yung tingin ko, pag wala tayong makitang sapat na basihan, kung ano lang, syempre, kung ano lang yung tingin ko, di ba? So ito yung sinasabi sa akin. Ito na ata ang pinaka nakakatakot na pwedeng ma-experience ng isang taxi driver sa kanyang biyahe. Video na galing sa dashboard ng kanyang taxi ay makikitang siya ay tumigil para magsakay ng pasahero. Makikitang bumukas ang pinto at sumara ito pero nakakapagtakang walang tao na pumasok. Habang binabagtas ang highway ay mapapansin na tila may anino ng babae na nabubuo sa likod. Makikita nga na nagsasalita pa yung driver na ibig sabihin ay kinakausap niya yung kanyang pasahero. Pero ang nakakapagtaka dito, every time na dumadaan ito sa liwanag ay para itong nawawala sa loob. Narito at panoorin nyo ng maigi at kayo na ang bahalang humusga. Parang dito pinattern yung taxi driver sa Luwakan eh, no? Ito talaga dashcam yung gamit. Hindi katulad nung kay Luwakan Road na taxi, cellphone. Kasi kung gagawin niyang dashcam yung cellphone niya, mauubusan ka ng memory nun. 人影はその後一度消え直後再び姿を現す Now, ito no, o nga naman ano, may nakikitang ano doon, tsaka ang ganda ng pagkakakuha. Ang mga kulang sa detail kasi saan ang galing yung video. Ang video ba na ito ay naibalita sa mainstream sa kanila? I'm so sure pagka totoong may ganyan, mababalita sa mainstream dapat yan. Ng Japan, doon, mystery yun eh, kung saan ang gagaling eh. Kasi kung nabalita sa mainstream sa Japan yan,
ang unang iisipin natin, hindi, kontrahin nyo ako, no? Kung mali ang sinasabi ko. Kung nabalita sa mainstream yan, dapat mababalita sa mainstream yan kung totoo. Kasi breakthrough yan sa hindi lang sa paranormal community, pati sa science community. Kasi meron talagang proof ng multo na solid 'Di ba? Ito rin yung ginagamit kong pang-debunk doon kay Kuya Red. Na kung totoo man yung mga nakukunan nila, siya magkakaroon ka ng Nobel Peace Prize nun. Kasi kauna-unahang makakuha ka ng multo na ganyan kaklaro. Kasi parang too good to be true siya Now, kung totoo naman yan, 'di ba, bakit hindi siya pagbigyan ng focus ng pamahalaan ng Japan? Kasi yan talagang magiging national issue yan. Kasi for so many years, wala pa tayong nakikitang solid evidence ng multo. Yung talagang solid, yung hindi mo siya mako-question. Hindi yung parang paridolya lang na malabo na nakunan. Ito kasi sobrang linaw nito 'Di ba? Tokosha no hanashi de wa, kono toki, At saka ang mga Japanese, well known sa paggawa ng ganitong mga nakakatakot na video. 'Di ba? Sa kanila sumikat si Sadako. Yung The Ring, 'di ba? Original nun, The Grudge. Japanese 'yun, 'di ba? Now, kung ako tatanungin mo opinion ko lang naman. Too good to be true Ngayon kung tunay ito, okay, tunay. Wala naman ako magagawa Hindi naman mababawi ng opinion ko kung tunay yan 'Di ba? Pero kung akong tatanungin, given those lahat kasi kung isipin mo, kung may totoo talaga na paranormal yan, hanggang US yan, umaabot yung video na yan Sa bilis mag-travel ng information sa ngayon, sa bilis mag-travel ng information sa mundo, 'di ba? Ang bilis ng mag-viral ng mga ngayon, bakit hindi nakaabot sa US kahit sa Discovery Channel man lang, 'di ba? Baka mamaya part ng movie lang ito Anyway, diretso tayo dito sa isang content natin. Yung alam ko re-upload ito ng GMA Manananggal daw nakunan, 'di ba? Ayusin natin tong Matunog ang mga bali-balita ngayon. Nasa isang bahay sa bayan ng Calasiao sa Pangasinan, may misteryosong mga tunog na naririnig sa bubungan tuwing gabi. Nakatanggap kami ng message sa aming Facebook fanpage. Humihingi ng tulong. Sa kanila raw kasing probinsya, may umaataking manananggal. Agad pumunta ang aming team sa Barangay Buet, Calasiao, Pangasinan, kung saan naabutan nila ang takot na pamilya ni Mariel. Hindi niya tunay na pangalan. Pero nagtataka naman ako, bakit sa KMJS kayo tumatawag, hindi sa pulis? 'Di ba? Kasi sabihin nyo naman, ano naman ang kinalaman ng pulis sa aswang? Hindi safety nyo pa rin yung nakasalalay Siyempre kahit papaano, pananagutan pa rin ng pulis yun. Dahil safety nyo yung nakasalalay Diba? 5 gabi na raw kasing may nambubulabog sa kanilang bubungan. Nagsimula raw ang lahat gabi ng January 27. Ika-40 days pa man din daw ng kamatayan ng asawa ni Mariel nung habang sila'y nagpapahinga. Bigla na lang nakarinig ng malakas na pagbagsak sa kanilang bubungan. 3 beses siya lumapag nung gabi na yun. Unang beses yun. So, Unang suspect mo dyan, pusa
Kasi ako, dito sa may bubong ng garahe ko, dito sa bahay, minsan, yung manliligaw ng mga babaeng pusa ako, umaano dyan sa bubong eh. Naglalakad na, mabibigat talaga yung yabag nun kasi mga barakong pusa yun eh. Mga sangganong pusa yun. Eh yung mga lalaki ko dito sa labas, kinapon ko na eh. Siyempre, pag naglalandi yung mga babae ko dyan sa labas, magpupuntahan. Hindi sila makapasok kasi dito sa loob. Talagang wawalisin ko ng, ahampasin ko ng walis eh. Kaya doon sa bubong sila, nararamdaman ko, ang bigat ng yabag nila talaga. Isa sa pwedeng suspect yun pusa. Pinakinggan ko. At mas nangilabot pa raw sila nung may narinig silang parang pumapagaspas. Pangalawang beses, iba na to. Aswang niya kasi mayroong aswang dito sa sa Pulok 2. Pangatlong beses, naghanap ako ng pwede kong i-ano sa bubong na pagka lumapag na naman siya. Akala ko parang may bumagsak. Kinaumaga, Wait, ano yung basehan mo na meron talagang aswang dito? What do you mean? Ano yung naging basehan? Hindi, tinatanong ko ano yung naging basehan mo na nasabi mo, meron talaga dito? Ano yung proof? Bago mo nasabi na meron talaga dito? May nahuli na ba? May napatunayan na ba na aswang? Yung proven na talaga na nakita nyo na nag-transform tapos nahuli? Kasi when you say meron talaga dito, dapat meron tayong documented eh. Diba? Or meron talaga dito dahil narinig nyo lang sa mga tao? agad kumuha ng mga bawang si Mariel para ikalat sa kanilang bahay. Naglagay na rin sila ng asin sa labas ng kanilang pintuan at bintana. Nang istorbo na ako ng mga kapitbahay, mga kabataan yun na mga binata, andyan sinasama nila kami. Yung iba nasa labas. Pagtuntong ng alas 10 ng gabi, may kumalabog na naman daw sa kanilang bubungan. O kasi boy balod yan Tapos narinig nila, yung pakpak niya kasi may kuko. Nung una kasi akala ko paayon. Ayun pala, kaya pala ganun kalakas kasi yung paganyan niya. Sabi ko, habulin nyo. Tapos bigla siya umalis. Pag tinitingnan nila, wala na, umaalis na siya. Ang hipag ni Mariel, may nakita raw na parang napakalaking ibon. Kasi sa may kalsada lang sila. Akala niya ibon lang. Pero ang laki. Tulog ako alas 5 ng madaling ng umaga na. May eyewitness. Ako siya na biglang dumapok at hindi mo alam kung kailan susugod. Sa ika-4 na gabi, ang nobyo ng anak ni Mariel sinilip na kung ano ang nasa kanilang bubong. Doon na raw nakita ng dalawang mata ni Marvin. Malaki po yung pakpak niya. Bakit may damit yung manananggal? Ito shout out sa Proxky Rivera. Bakit may damit yung manananggal? Ito, sabihin naman natin supernatural. Pero yung damit kasi hindi sakop ng supernatural yun eh. Sabagay, sa reenactment lang naman yung no. Kasi kung tutubuan ng pakpak yun, dapat mapupunit yung damit nun. Yes, tanggapin na natin supernatural na tutubuan ng pakpak. Pero hindi dapat kasama yung damit dahil ang damit ay wala namang buhay ang damit eh. Dapat pag tinubuan ng pakpak yun, mapupunit, di ba? Natakot po. Saka itong mga bumibisita sa bahay nila to, syempre, naglalakad lang yan. Ba't hindi sila inaatake? Ba't parang kayo lang? May buntis ba sa inyo? Or kung sino yung target do sa inyo? Bakit itong mga dumadalaw sa inyo, katulad nitong boyfriend ng anak mo, hindi na namimili ba ang aswang? Kayo ba yung gustong kainin? Po na baga, ako, nanginginig. Kahanap siya ng pangpapalo sana doon. Dalawang mata ni Marvin. Malaki po yung pakpak niya. Natakot po. Naisip ko po na baga, ako, nanginginig. Kahanap siya ng pangpapalo sana doon. Kasi nakita niya na manananggal pala yun. Na hindi mo gusto lang matulog sa bahay niyo yan. Di ba? Gusto lang makatabi yung anak niyo. ipaliwanag yung mukha niya. Yun, natakot talaga. Sabi nila yung manananggal bata daw ang pinupuntirya nila. Natatakot ako sa mga kapatid ko. Sa puntong yon, nagpagawa na ng sibat sina Mariel,
naghalo ng abo na may kasamang bawang, bigas at asin. Gumawa na rin ng pang-spray na may halong bawang, asin Ang kapanood nyo ng shake, rattle, and roll yan eh. at holy water. Ito na yung pang-spray ko sa mga damit ng bata, tapos yung mga tela-tela dito sa loob ng bahay para mangamoy bawang. Gayunpaman, sa ikalimang gabi, Amoy bawang. meron Ba't mga pa amoy rin bawang? kumaluskos. Layuan mo na kami! Kaya pinakiusapan na raw ni Mariel ang nanggugulo sa kanila. Pagod na ako, nakikiusap ako sa'yo kasi pareho tayo na nabubuhay. Nilalang ka rin, nilalang din kami. Huwag mong pakialaman yung mga anak ko. Natigil naman daw ang pagpaparamdam. Kailangan di mo pakitang natatakot ka kasi mga bata yun. Pag natakot ka, matatakot na rin sila. Kailangan maging matapang ka. Pagbagsak niya, ginaganyan ko rin siya para umalis siya, para alam niya na lumalaban yung tao dito sa loob. Pati mga kapitbahay ni na Mariel natakot. Yung ate ko sabi niya, huwag ka maniwala, ano lang yan, manok. Sabi ko, manok gabi. Buntis ka pa naman kako. Kaya kinuha ko yung Masisteria na. Ito na tinatawag na masisteria, kumakalat na. water, asin, tsaka bawang. Maniniwala ako sa mga manananggal. Pag nakita ko, maniniwala ako. Pero pag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. Sa buong buhay ko, wala kaming nabalitaan na may aswang dito. Doon na lang lumabas ang mga kwento na hindi pala sa kanila unang nagsimula ang kababalaghan, kundi sa kalapit nilang purok. Kung saan Sabagay, ano eh, no? Tawag dito. Nasa, ano sila eh, isang community na, alam mo yun, walang masyadong nangyayari sa probinsya, na ang hobby lang siguro nila dyan magkwentuhan. Kaya tuloy ko ano yun na pagkwentuhan nila, may mangyayari sa bahay nila, eh yun na agad ay iisipin nila. For example, ganito, no? Tayong dalawa magkabarangay tayo. Alam mo, dun sa amin may aswang eh. Since narinig ko yung may aswang sa kanila, pag uwi ko ng bahay, bigla may maririnig akong kalabog sa bubong, no? Iisipin ko na rin, aswang talaga yon. Ito yung kinukwento ng kapitbahay namin. Ay, nung kapitbarangay namin. 'Di ba na meron baka pumunta na dito sa atin. Hanggang sa, yun na yung maglalaro sa isip ko. Kahit wala tayo makitang evidence, no? Kasi yung mga sinasabi mong kaluskos, pagaspas na yan, hindi lang naman aswang ang nagdudulot niyan eh. 'Di ba? Lagi bang aswang na lang pag may kumalabog sa bubong? Katulad doon sinabi ko, pwede kasing pusa eh. Yung iba naman sinasabi nila manok daw or kung ano man, 'di ba? roon si Edgar, July 20. Para bang kailangan talaga na aswang na agad 'yon. Wala nang iba pa. 17 daw, nung may namataan din siyang kakatwa sa kanilang likod bahay. Luto ako, ulam, nugid tubig, karot ko sa puno, hati ng tawad. Agad daw dumampot si Edgar ng tirador, pero nung titirahin na raw niya ito, mabilis itong lumipad, papalayo. Umantra sa Mananggal, Dursare, dito. Ang kapitbahay ni Edgar, natakot din daw. Nakabukas to dati, lagyan ni Papa ng ganyan. Hindi kami exposed sa loob na may tao. Naglagay na rin ng itak sa may pintuan. Nilalagay po namin siya dito tuwing gabi, pang protection lang namin. Tutusin kung talagang aanuhin kayo niyan. Ay isang Filipino version ng tinatawag nating mga vampire. Ang pinagkaiba lang, yung ating version sa ating folklore na mga manananggal ay yung term mismo natatanggal. Humahati ang katawan. Maraming kwento nito, mostly in the Visayas. Ang mga tao kasi meron tayong tendency na kapag isang bagay hindi mo naintindihan, kumakapit ka sa folklore. Kasi nga, Oo nga, ano na yan, naobserbahan ko yan. Pagka hindi na natin laging supernatural ang lalapitan. Parang ano na yata ng Pilipino yan. Ay, hindi lang Pilipino, no? Kahit sa US na obserbahan ko yan, pag may isang bagay na hindi naiintindihan kung ano yon, kumbaga supernatural na agad yung kakapitan until such time na maipaliwanag na ng science. At pag napaliwanag na ng science, i-reject pa rin kasi mas convenient sa kanilang maniwala sa supernatural eh. pinaka-sociological boundaries nung paniniwala. Samantala, sa kalagitnaan ng panayam ng aming team kay Mariel. Time. Pagkwento niyo po yung time. Yun naman, bato yun eh.
Kasi kung mapapakinggan nyo, ng aming team kay Mariel. may gumugulong pa eh after bug. Tapos gugulong pa eh. Pagkata niyo po yung time. Ano po yun? Tsaka bakit halimbawa, nasa labas kayo, ba't hindi na lang kayo dagitin? Ba't kailangan magkalabog pa doon? Ang tanga namang aswang yan. Pinaparamdam niya pa na nandiyan na siya. Hindi na lang, alam mo yung dadagitin na lang kay ala Batman. Yung gaganon nila. Ba't kailangan pang bumato pa sa bubong? Di ba? Walang kalapati dito eh. Ang babato ba ang kalapati? Kalapati dito eh. Agad sinilip ng KMJS team ang bubungan nila Mariel para alamin kung ano ang pinanggalingan ng tunog. Narinig mo? Sabi ko sa'yo eh. Uy. Pero wala sila nakita na anumang kakatwa. Yan, walang nahulog. Saan lang mahuhulog dyan? Tingnan mo, wala kang kawayan dyan sa gitna. Uy, walang mangga dyan. Yung kanina na... Nire-reject niya lahat ng explanation eh, no? Walang... Ipipilit talagang totoo. Ano, may puno ng kawayan dyan. Walang mangga dyan, walang... Narinig natin. Parang ando na siya eh. Na parang nagmamatsyag. Pero Hindi! Kayo naman, narinig natin kalabog tapos biglang nag-roll eh. Pwedeng ang pinaka-plausible doon bunga. Anong time stamp nito? 6:31? Ulitin natin ha. Tinan mo ha. kalagitnaan ng Tama. panayam ng aming team kay Mariel. Di ba? After nung bog, may rolyo pa. Ibig sabihin, object yun na bumagsak tapos gumulong. Kung po yun? Di ba? Hindi ano yun. Ano ba yan? Talagang ipipilit na... Hindi, kayo ba? Aswang ba yun? Bug, tapos nag-roll? So, that time, may tumunog ulit. Lahat kami nagtinginan na. Kaso, that time, nakita ko, tsaka ng SP ko, na may mga daga dun sa mismong yero. Doon naman po sa... Ano? Tinginan na. Kaso, Sinilip ito ng aming team. may tumunog ulit. Lahat kami nagtinginan na. Kaso, that Psych Salvador. Akala ko psychic siya. Ang pangalan niya pala, Psych Salvador. KMJ. Researcher. time, nakita ko, tsaka ng SP ko, na may mga daga dun sa mismong yero. Doon naman po sa sinasabi niyo na daga, malayo Yung pwede nang pagaspas yun. doon sa area ng may talagang tumunog. Hindi! Ipipilit pa rin niya eh! Ipipilit niya pa rin. So ano ba yung mga daga mo dyan? Mga stealth assassin ba yan? Na hindi kaya nila mag-produce? Aminado ko may daga. So yung daga mo dyan, hindi marunong tumunog. Ganun sila. Ganun gumalaw ang daga mo. Ano yan? Lahat na lang ng pwedeng gumalaw dyan sa bubong mo, hindi na pwede? Aswang lang? Hindi ganun talaga yung tunog. Nung sunod-sunod na araw, yung narinig namin. Nagkataon na yung pag nandyan yung mga taga KMJS, walang manananggal, daga lang ang tumutunog. Pero pinagpalagay mo yung tunog na yun, aswang pa rin eh, pinilit mo pa rin eh. Kahit na yung tunog, bugtaws nagrolyo. Para mahuli kam kung ano man ang gumagambala sa bubungan ni na Mariel, nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera. Ano kaya ang makukunan ng mga ito? Samantala, tumulong din ang si Ana. may narinig kami dito na bigla na lang bumabag sa bubong namin. Wala lang, kinuwento na ni Ma'am Ana de la Cruz. Ay, kinuwento na kay Ma'am Ana de la Cruz. Wala na. Si Ana. May narinig kami dito na bigla na lang bumabag sa bubong Diba? Wala na, kinuwento nyo na eh. Kapre yun ang babato. namin. Tapos parang Kapre! biglang mawawala, gano'n. Asawa niyo po siya? Oo.
Namatay po siya? Ano okay namatay? Uy, nagko-cold reading na! Di ba ganyan ang cold reading? May nakita siyang picture, ano? Cold reading na yung ginagawa ni asawa niyo siya? Anong kinamatay niya? Cancer. Nandito pa siya eh. Baka po yung nararamdaman niya dyan sa bubong na yan. Hindi po natin masabing aswang. Hindi natin masabing elemento. Simula noon, nung nag-asawa kaming dalawa, Anong kinalaman na multo ng asawa niya yung kumakalabog sa bubong? Bakit nagpaparamdam sa kalabog sa bubong, hindi na lang dyan sa loob ng bahay? Dati bang karbintero yung yung asawa niya? ng asawa ko. Kung ano yung labas ko lang, hanggang Tamo, nag-absorb na siya, nagko-cold reading na si Ma'am Ana de la Cruz. nung nag-asawa kaming dalawa ng asawa ko. Kung ano yung labas ko lang, hanggang kalsada, ganun. Hindi kasi ako nagpagkapit-bahay. Hindi naman siya parang... Kasi kung aswang yan, maririnig mo yung tik-tik, maaamoy mo Kasi pag tik-tik-tik, malakas siya. Akala ko kapre yung diagnosis niya. Malayo yan. Pero pag mahina ang tik-tik niya, kabahan ka na at nandiyan sa paligid Wala Iba yung naramdaman ko, hindi siya aswang. Tumataas balahibo ko. Nandito yung asawa mo. Huwag ka daw malungkot, di daw niya kayo pababayaan. Sabi nung asawa niya sa buong, Tog, siguro tinitrip kayo na asawa mo, ate. Mapagbiro kaya yung asawa niya. Sabi nung multo ng asawa niya, titripin ko to. Bug! Di magpapanik yung nasa loob, Gumagano sa taas yung asawa niya. Isa pa. Bug! Tapos tatawa ulit. Tabay ang aming team sa makukunan ng CCTV. Pagtuntong ng 11:27 ng gabi, may namataan sa bubungan. Pero hindi pala ito kung anong nilalang. Pusa! Kundi pusa. Sabi ko sa inyo di ba? Sa pangalawang gabi, muling nag-abang ang aming team. Pwedeng Ang pusa. resulta, pusa na naman daw sa kanilang bubungan. Hindi siya tulad nung dati na Hindi na tulad ng dati. ko na talagang kaiba po yung lumabas sa CCTV at saka yung narinig natin na tumunog na may mano sa bubong. Yung pusa na lumabas sa CCTV doon mismo sa may garahian. Naniniwala ako na hindi yun pusa. Ayon sa Kalasyaw Municipal Police Station, wala raw silang natatanggap na reklamo tungkol sa mga paggagambala sa mga kabahayan sa Kalasyaw. Yan, kahit hindi aswang yung paggagambala lang, okay na yun. Mga insidente na may mga nakakadistorbo na, pwede po nilang idulog sa kanilang barangay. Yun nga hindi sa KMJS Yan ang unang sinabi ko kanina, di ba? Yung start pa lang ng video na to. Ng assistance ng PNP. Available naman ng ating kapulisan 24 hours of the day. Wala pang incident na gano'n. Ito ang una na narinig ko na mayroong manananggal dito na napansin sila. Pero sa ilang mga purok ng Kalasyaw, nanindigan ang mga residente, hindi pangkaraniwan o kung ano-ano lang ang kanilang mga naranasan. Kaya panay pa rin ang kanilang paghahanda at panalangin na kung ano man ito, hindi na sila muling gagambalain. Kasi alam nyo, pagka halimbawa, pinamihasan nyo ang sarili nyo na paniwalaan yung ganyan yan, wala kayong magkakaroon ng peace of mind Palagi kayo may takot. 'Di ba? Hindi magiging maayos ang pamumuhay nyo pag ganyan lagi kayo nakasalalay. Diba? Kasi tutuusin lang, sige, tanggapin natin na may aswang. Bakit wala pa nabibiktima? Ba't parang kayo lang yata yung gustong kainin? Ano bang meron sa inyo? Masarap ba kayo? Para kayo yung biktimahin? Ang dami-dami namang ibang pagala-gala dyan. I'm so sure merong mga taga sa inyo na nagmumotor dyan sa gabi. Ba't hindi na lang yon? Ba't kailangan kayo pa? Ang hirap nyo namang kainin. Hindi na lang maghahanap ng madali.
Anyway, yan lang naman po ang ating pag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.